Passion for God, compassion for men. Umaga po sa bawat isa. Masaya po ba tayo na narito tayo ngayon? Okay. Maging malaya po kayo. Magpuri sa Panginoon, itaas ang kamay dahil po sa ating po kalagitnaan, kasama natin ang Diyos. Amen? Narito po siya at anything that we do for the Lord, natutuwa po siya, nalulugod siya. Kaya kapag nandito po tayo, let's give the best for the Lord. Amen po ba? Magandang umaga po sa bawat isa. At purihin po ang Diyos, isang malaking karangalan na po ay nakatayo na naman sa harapan ninyo. At tulad po ng kanyang pagpapakilala sa akin, nag-start po akong kakilala sa Panginoon in 1983 in this church. And up to now, kayo na po bahalang magbilang kung ilang taon na yon. Up to now, there is no regret. Lagi ko pong nadadama yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos kung bakit po niya ako hinamo sa kadiliman. At ito po ang aking dalangin sa bawat isa, lalo na sa mga tatay na alam ko po, ang mga tatay, mahirap silang maniwala kaagad. Mas madali po kaming mga kababaihan. Pero, congratulations sa mga kalalakihan, sa mga tatay na narito ngayon. Hindi po kayo magsisisi. Kung siya po ang ating ariing ama natin na hindi po magkukulang sa atin. Amen po ba? Purihin po ang Diyos at katulad po ng aking nasabi kanina, sino po ba ang nakakakilala kay Shaquille O'Neal? Alam ko yung mahilig sa basketball. Kahit na kami na hindi mahilig, kilala namin siya. Siya po ay napaka-popular na tao. No? Pero ayon po sa article na aking nabasa, si Shaquille ay naisilang po siya na wala ang ama niya sa kanyang tabi. Nasa sinapupunan pa po siya ng kanyang nanay. Sila po ay inabandon na ng kanyang tatay. Pero hindi niya sumatakalain yung batang yun na hindi niya na nakita yung unang time na siya ay tumawag ng daddy. Yung unang panahon na kanyang iakbang ang paa. The first step ng batang yun na si Shaquille O'Neal, hindi po yun nasaksiyan ng kanyang ama. Pero hindi po naging dahilan yun na siya ay hindi po maging successful. Kaya ngayon, Shaquille O'Neal is very famous. Isa po siya talagang mahusay na sa kanya pong larangan ng basketball. Kaya, ano po ang nais kong ipunto sa umaga nito? Na bukod po sa ating ama na nariyan po sa ating tabi, meron po tayong ama na kailanman siya ang sumusubaybay po sa ating lahat. Manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa mga pagkakataong katulad po nito na kung saan ay amin pong inaalala ang kahalagaan at pagrespetong dapat sa mga ama ng tahanan. Salamat po, Panginoon, dahil bukod po sa aming ama namin sa laman, ikaw na aming ama sa langit. Never mo po kaming pinabayaan. Never mo po kaming iniwan. Nagpapasalamat po kami sa mga ama na nagbigay po ng magandang halimbawa kung paano po ang kanilang pagiging ama ay inyo pong kinalugdan. Maraming salamat po, inihiling ko po ang Holy Spirit mo na siya pong gagabay sa iyong lingkod. Na sa umagang ito ay magkaroon po ng lalo pa pong encouragement, lalo pa pong katatagan ng mga ama ng tahanan na kanila pong pangatawanan ang kanilang pagiging ama sa kanila pong mga sambayanan. Holy Spirit, I need your help. Kailangan kita, ikaw ang siyang nagpahayag sa akin upang mapaabot ang mahalagang mensahe mo sa mga amang narito sa umagang ito. Maraming salamat po, Diyos,
sa iyo po namin ibinabalik ang karangalan at kapurihan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Muli po, magandang umaga. At nakakalungkot nga lang po kung minsan, no, nasa marami pong mga tahanan, sa ating pong kapanahunan, dala po ng kabuhayan siguro, dala po ng pangyayari sa ating pong lipunan ngayon. Marami pong mga ama na lumilisan sila para po mabuhay ng marangal ang kanilang mga pamilya. Napakabuti po ng Panginoon, napakapalad po ng mga anak na nariyan ang kanilang ama. At mapalad din po ang mga ama na narito, kanilang nagagabayan ang kanilang mga anak hanggang sa sila ay magkaroon ng sariling buhay. Pero, yun nga po, sabi nga, hindi man po perpekto ang buhay, hindi man tayo perpekto, pero maaari pong maging maayos, maging maganda ang ating pong pamilya, lalo-lalo na kung ang ating ama na nariyan ngayon, tumayo sila bilang haligi ng kanilang sambahayan, bilang haligi sa kanilang mga anak, dahil po, makikita po natin yung halimbawang ipinakita ni Abraham, nung siya po ay tinawag ng Diyos upang ihandog ang kanyang anak, hindi siya nagdalawang loob na ang kanyang anak ay hindi niya ibibigay para sa ating Panginoon. Dahil siya po ay may tunay na pagkakilala sa kanyang amang Diyos. Na alam niya, lahat, yung anak niya, lahat ng nasa kanya, ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Amen po ba? Yung mga anak po natin, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dahil alam niya, mapagkakatiwalaan po tayo. Alam niya, tayo po ang siya kanyang itinayo sa loob ng pamilya upang tayo po maging lakas. Lakas ng ating pamilya, lakas ng ating mga anak, hanggang sa sila ay maakay po sa isang buhay ay ito po ay kaaya-aya sa Kanya. Salamat po at maging ang isa pong ama. Makita po natin doon po sa Lucas 15, yung po prodigal son na tinatawag natin yung parables of the prodigal son. Nakita po natin doon yung isang ama kung paano po napagkatapos po ng kanyang anak na kanyang kunin ang nararapat sa kanya o mana na tinatawag natin. Pagkatapos po na ibigay sa kanya yon, siya po ay nagliwaliw. Winaldas niya ang kabuhayan niya sa kanyang kaparaanan na ito ang kanyang ligaya. Kaya nung po siya ay na-realize po niya ang kanyang kalalagayan, naubos na yung pera, wala na. Mahirap na siya, dukha na siya. Kaya yun po ang sinasabi ng Bible, nakikain daw po siya sa mga pagkain ng mga baboy. So, ibig sabihin, talagang walang-wala na, dapang-dapa na po siya. Pero nung siya po ay makapag-isip, bumalik sa kanyang pamilya, bumalik sa kanyang ama, ang ama niyang naghihintay sa kanya, tuwang-tuwa na ang kanyang anak ay magbalik sa kanya. At ito po ay mga halimbawa ng pagkaama na ating po makikita sa Biblia. At marami po mga ama na nagbibigay po ng inspirasyon kung paano po tayo talagang maging ama sa ating pong mga literal na pamilya dito po sa lupa. Kaya ang sinasabi po dito ni Paul na makikita po ito sa 1 Thessalonians na sa kanya pong mga paggawa, paglilingkod sa Panginoon, marami siyang naging anak sa pananampalataya. Kaya ang sinasabi po niya dito sa Thessalonians, at yun po ay makikita sa 1 Thessalonians 2:10 up to 12. Sabi po niya dito po sa English, sabi niya, for you know that we deal with each other, with each other as a father who deals with his own children, encouraging, comforting, and urging, as you live a life worthy to God. Sabi po niya sa Tagalog,
2 Thessalonians. Sabi po niya sa Tagalog, sa 10, saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. 11, tulad ng alam ninyo, palagi kaming malakas kelog. Di po ba mga nanay? Masikang tawulog. Agad-agad tayo makakapag-desisyon. O panay niya, hintayin niyo si tatay. Hindi nagde-decide si tatay. Ikaw nanay, anong gagawin natin, nay? Gawin natin dito, nay. Kaya po kung minsan, ang nangyayari, si nanay na ang nauunang magdesisyon. But then, nagkakamali po tayo pa. Dahil po, ang mga tatay ang inilagay ng Diyos para sila po manguna, maging saserdote, maging pari ng ating tahanan sa paghubog ng ating pamilya. Para ang pamilyang ito ay maging kalulugot at makilala nila ang ating Panginoon. Huwag po nating ipasa sa ating mga asawa yung tungkulin natin bilang saserdote ng ating pamilya. Haligi saserdote tayo ng matatag na mga ama na hindi tayo basta-basta masisway ng mga pagsubok na dumarating po sa ating sambahayan. Tayo po ang unang makakitaan, I'm strong. Kaya ko yan. Kaya ko dahil kasama ko ang Diyos. Amen po ba? Kaya po minsan ito po mga nangyayari, yung pong tungkulin ng mga ama ay ginagampanan ng mga nanay. Dahil ayaw nilang mag-decide, ayaw nilang mag-blame. Kung meron pong pumalpak sa kanilang mga desisyon, ayaw nilang, tatay kasi, yan o, si tatay kasi, siyang nagsabi niya, gagawin natin niya, kaya tingnan siya. Kaya ayaw po ng mga lalaki yung ganon. Amen po ba? Kaya ako po, natutuwa po ako, nung ako po ay pinagsabihan ni Pastor, na ako magsasalita, sabi ko pareho ang takbo ng isip natin. Sabi ko ako rin, doon po sa aking church, kapag nanay, tatay ang magsasalita. Dahil ang tatay, mas kilala ang nanay. Di po ba? Kaya ako po ngayon, ang nasa inyong harapan, pareho po ang dumadalo sa isip namin ni Pastor. Ako po, babae ko, asawa, di po ba? Mas kilala ko yung asawa ko, mas kilala ko ang mga lalaki dahil meron akong kasamang lalaki sa bahay. Asawa ko ang tatay sa bahay, kaya alam ko yung mga weakness po nila, alam ko yung mga strength nila, pero ito po ay pangkalahatan. Hindi lamang po para sa kanila, ang sila ay maging strong na halimbawa sa kanilang pamilya. Pare-pareho po tayo. Meron po tayong, ang bawat isa ay meron po tayong ginaganap na tungkulin para po ang pamilya natin ay ating po mapatatag at ito ay mailapit po natin sa ating Panginoon. Because I believe po na kahit po anong gawin nating mga kaparaanan, kahit anong success ang dumating sa atin, kapag wala po yung ating amang Diyos, ang pamilyang yan ay guguho. Guguho. Kaya po ngayon sa ating pong nakikita sa ating kapaligiran, marami po ang mga pamilyang dysfunctional. Naaalala ko nga po yung isang pamangkin namin na nasangkot po siya doon po sa Hastings, sa isang eskwelaan dito noon. Ang mga nasangkot ay mga 20 plus, mga kabataan, ang mga lalaki. At kung sila po ay kanilang kinakounseling, ang mga batang ito, na kanila po natuklasan, out of the 22 na mga kabataang lalaki, kalahati po o mahigit sa kalahati, ang sa kanila ay walang amang. Wala pong father figure. Wala yung ama. It's either naghiwalay, it's either pumunta po ng ibang bansa, nakita po ng mga counselor sa mga batang ito. Ito ang isang reason. Bakit ang mga bata mahina sa mga responsibility? Because the father figure is not there.
Pero tayo po mga ama na narito ngayon, yung pong ipakilala natin sa ating mga anak, yung pong hindi lang tayo ang ama, kundi meron po tayong imang ama na kaya niyang gawin at ibigay ang lahat para po ang pamilya niyan ay mapabuti, mapatatag. Amen po ba? Purihin po ang Diyos sa mga tatay na talaga po kanilang tinanggap at kanilang tungkulin. Pinangatawanan po nila. Ang aking pagiging tatay, kailangan nila. Tatay ang dapat pong mag-rule at manguna sa ating pong mga pamilya. Huwag po natin ibigay kay nanay, yung po talagang tungkulin ng mga tatay. Huwag po ninyo, si nanay na lang, tanungin nyo si nanay. Kaya ni nanay yan. Alam ni nanay yan. Para po pang yung kanilang sarili ay inilalagay nila sa isang tabi na hindi sila ang mahalagang inilagay ng Diyos sa kanilang pamilya. Remember, ang mga ama, ang pagkatatay ay pagkatawag po yan ng Diyos sa atin. Kaya kapag hindi po natin nagawa yung tungkulin na inaasam ng Diyos sa ating pamilya, tayo po ay mananagot sa ating amang Diyos. Amen? Dahil kaya niya nilagay ang tatay, ang nanay, ang mga bata, para po ang pamilyang yan ay maging pamilyang mayroon tayong nakakakitaan na mabuting example sa mga pamilya ganyan. Lalo-lalo na po tayong mga Christian family. Amen? Kung inaasam po at ini-expect ng Panginoon na ang pamilya ay makita na solid ang foundation niya, mas lalo po ang mga Kristiyanong pamilya. Amen po ba? Dahil dito po hindi lang tayong nagro-roll. Ang ating pong amang nasa langit ay siya po ang pinaka sinusundan natin ang kanyang halimbawa at mga habilin po niya ayon po sa kanyang mga salita. Kaya ito po ang kanyang ine-expect sa mga tatay, sa mga pamilya, na tayo pong lahat ay makita ng Panginoon ang ating pong buhay, pamilyang matatag, pamilyang matapang, pamilyang lumalaban sa anumang dala ng buhay sa mundo nito. Kaya ang sabi rito, be an example. Be an example today. Paano po tayo maging example kung tayo mismo ang ginagawa natin ay hindi po maayos sa ating pong mga pamilya. Kaya po dito mga ama, we salute you, we respect you, para po tayo hindi po magkamali sa ating pong pagiging ama. First of all, nariyan po ang ating asawa na nagbibigay ng pagpapalakas sa atin, paano natin gampanan ang ating pong role bilang tatay sa ating pong sambahayan. Nandyan po ang mga anak natin, nandyan. Tayo pong lahat ay mag-encourage po tayo sa bawat isa. To live our lives worthy for God. To live our lives worthy for God. Ang Ama, ang siya po ang inilagay ng Panginoon sa ating kalagitnaan para po siya ang ating maging modelo, example ng buhay ng isang pamilya. At dito po sa isang bagay, sabi niya, and then yung pangatlo, yung urge. Ikayatin mo, ibukin mo, anak, hindi tama yan. Huwag yan ang gagawin mo. Ganito ang gawin mo. Di ba? You urge them to do what is right. Kung tayo po, hindi natin gagawin ang ating katungkulan sa ating pong mga anak, hahanap sila ng somebody or someone. Sabi niya, ay hindi, ganitong tama, ganitong tama. Basta huwag tayong uwi. Tayo ay mag-happy-happy, tayo mag-banding-banding. Pero meron po magandang banding ang mga anak natin sa kanilang ama, na yan po ay hindi po basta-basta masishake ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. We urge them to live for Christ, to live for the family, na sila po ay maging good example ang ating po mga ama. Kaya mga kapatid, sa umaga po ito, I believe na marami po sa ating mga ama na narito, and we respect you, mga tatay. We honor you, dahil yan po ang nais ng Panginoon, na ating pong bigyan ng parangal ang mga tatay na ginagawa at gagawin
kung ano po ang marapat at tama. Mga ama, ito po ang hamon sa bawat isa. Makatandaan po ninyo, kapag tayo po ay may mabuting halimbawang ginagawa sa ating mga sambahayan, we pray together with our children, with our wife, with the wife, ano po, at alam po natin, the Lord will bless ang effort po natin para ang pamilyang ito ay makita ng mga paligid po natin, mga nakapaligid sa atin, ang pamilyang ito ay pamilyang pinapangunahan ng Diyos, pamilyang matatag, pamilyang matagumpay, pamilyang masaya. Amen po ba? Praise God. Kaya po yun ang sabi niya dito na, tayo po sabi niya na pagpalakasan tayo, sabi niya dito, pinalalakas namin ang iyong loob. Pinaalim kayo at inimo na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito po ang plano ng Diyos. Ito po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. So dito po, ang ginamit po nito, ito po ay para sa mga naging anak niya sa kanyang pananampalataya. And I believe tayo rin po ay ganon. Kayo po ay may kanya-kanyang sambahayan, may kanya-kanya kayong pamilya. At alam ko, ito po ang hangad ng Diyos sa ating pamilya. Na tayo po, makita nila sa atin, ang tayo po ay nagpapalakasan, nag-aaliwan, tayo po ay nakikita nila. Mabuti po ang mga kahihinatnan ng ating pong anak sa pamamagitan ng pangunguna ng isang ama na siya po ay leaded by the Lord. Pinapakunahan ng ating Panginoon. I have a prayer for all the fathers na nais ko po na tumayo po ang mga tatay bago po kayo pag-pray ng ating pastor, na tumayo po ang lahat ng tatay at this prayer, ang panalangin pong ito ay nais ko rin dinagalang. Meron pang kapupulutan sa kanila. Ang pamilyang yan ay karangalan ng Diyos. Amen. Kaya po dito sa Philippians 1:9, ganito po ang sinasabi, at ito'y dalangin ko para sa bawat isa. Sabi niya, dinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan, puspos ng magagandang katangian, kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ito po ang aking panalangin sa bawat isa. And let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga amang nakatayo ngayon, O Diyos. Ito po ang aking panalangin. Na mag-ibayo pa yung kanilang pag-ibig sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, Panginoon. Sa iyo, O Diyos, mag-ibayo po ang pag-ibig na yun at masangkapan ng malinis na hangarin ng aming pong mga pamilya ay aming pong mai-present sa iyo, Panginoon, bilang pamilya ng Diyos, bilang pamilya na may tagumpay, na darating ka, babalikan mo po kami, Panginoon, upang ang pamilyang ito ay makapagbigay po ng kapurihan, kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ito po ang aking dalangin sa lahat ng ama na nakatayo ngayon, Panginoon. Kung hindi mo po kami papagtubayan, Panginoon Diyos, alam po namin, napakahirap ang ipamuhay ang salita mo sa mundong ibabaw, Panginoon. Maliban na ikaw ang siyang kumilos at magbigay ng ibayong lakas sa bawat ama na naririto, Panginoon, upang ang kanilang pamilya ay mai-present sa iyo. Pamilyang maka-Diyos, maka-tao, ang lahat ng bagay ay nasa katangian ng aming ama na siyang example, modelo na aming pong kinikilala. Maraming salamat po. Basbasan mo po ang mga amang nakatayo sa oras na ito. Ay ikaw po ang siyang magbigay pa, O Diyos, ng malinaw pa sa kanilang kaisipan at kanilang pagiging ama ay pagkatawag mo sa kanila. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Amen. Di maikakailang tayo ay pinagpala. Kaya lahat ng nabago sabay-sabay ka na sumigaw.